Si Professor Josa Labiste. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, Uh, malinaw. Yes po, ma'am. Good morning. Malinaw Mr. naman po. Ted Filon and Lady Chacha. Ayan. Ayan, salamat. DJ. Salamat Sorry. po for being on the show, Professor. Pag-usapan po natin ngayon itong paglaganap ng fake news. Matapos nga po itong pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte, kaliwat kanan po ngayon itong mga ipinakakalat na fake news. Merong tungkol sa Korte Suprema, meron sa ICC, merong sa mga EJK victims. Una, gusto po nating maintindihan, ito pong disinformation campaign, yung tiwala ng publiko sa mga institusyon natin kasama ang media, talaga po bang unti-unti nang nawawala? Okay. That's an interesting analysis. Sa totoo lang po, pag nagpakalat ka ng disinformasyon sa ating information ecosystem, may mga maniniwala at meron ding hindi maniniwala. But the chances of this polluting our information ecosystem is great kasi hindi naman lahat ng uh, mga disinformasyon ay masasangga o ma-fact check ng ating fact checkers. Marami, may tinatawag tayong network disinformation. Yung network disinformation is the kind of setup na kanya-kanya tayong networks. We exist in this ecosystem, identifying ourselves with certain networks. So yung networks na to, minsan hindi tawag natin, yung networks could be aligned with certain political beliefs or certain political groups. At saka there's a chance na hindi sila ma-check, hindi sila ma-verify yung mga content na pinag-circulate nila sa isang network. In other words, if we exist in this kinds of networks, there might be a chance that this network would just be walled or insulated from being verified or fact checked by other networks of fact checkers or truth tellers. So itong disinformation create siya ng distrust among ourselves and also distrust in the institutions of society or yung mga institutions natin na akala natin ay makabigay sa atin ng direksyon sa demokrasya, sa edukasyon, ito yung ina-undermine niya. These are powerful institutions, but when they are attacked, they could also be sabi natin, ma-diminish yung kanilang trust or mawala ng trust yung mga tao sa kanila. Yung binabanggit niyo po, ma'am, na pag-fact check ng ibang media organization dito sa mga fake news na nagkakalat, sapat pa po ba yan na ginagawa na rin naman nila sa ngayon para labanan itong fake news? Kasi nakikita ko sa mga posts and comments, pagka nag-fact check ang isang media organization, sa comment section, di pa rin naniniwala ang ilan hindi lang yung media, Oo. maging itong mga grupo Ahensya, po, no? oo. Itong mga grupo na mga fact checkers, no? Gaya ng grupo nila, ma'am. Go ahead. Yes po, itong fact-checking na ginagawa na po ng ilang grupo sa ngayon, media entities, even the government ginagawa yan, sapat po ba yan? Kasi nga kahit na mag-fact-check, hindi pa rin naniniwala ang ilan. Okay, I have to admit na sa experience namin in the 2019, 2022 election, na-overwhelmed din yung fact-checking groups. Yung resources kasi ng mga fact-checking groups are just sometimes too limited to deal with this deluge or sabi natin tsunami of disinformation. So what we can do is we try to make sure that we have presence in all social media platforms. And we also connect ourselves with groups in the grassroots or the communities na fact check din. In other words, I have to admit na kung massive na yung networks of disinformation, mahihirapan din yung fact-checking groups. So what we should do actually as citizen is to make sure that yung fact-checking groups, yung mga ginagawa nila ay ma-amplify. At saka tayo ding citizen, we should also equip ourselves with tools to be able to detect disinformation. In other words, fact-checking should be the job of every citizen, and we should democratize the tools of fact-checking to be able to reach the grassroots and pwede nating turuan yung
mamamayan how to fact check that on their own they can easily detect manipulated disinformation. Ma'am, medyo masyadong malawak itong problemang ito, mukhang lumulubha, ma'am, ano. So, papaano po ito sa sitwasyon ngayon? Sabi po ninyo kasi talaga may mga grupo na, 'di ba? Parang may kanya-kanya na pong grupo na yun ang paniniwala, yun ang paninindigan, regardless ano po, kung yaan tama o mali, doon sila po talaga titindig sa common stand nila. Yun po ba ang pagkakaintindi ko, ma'am? Tama po? That's true Okay, sige. kasi Sige. we are in a polarized society, Opo, sige, especially ma'am. during election. Ito yung time na napaka-heighten yung partisanship natin kasi Mm-mm. kanya-kanya tayong mga kandidato, kanya-tayong paniniwala, Mm-mm. kanya tayong political groups. Opo. At dito rin, nagiging open tayo sa information. At the same time, sometimes hindi natin mabantayan na pumapasok sa networks natin ay yung pala mali, yung pala manipulated, yung pala Opo. ay hindi totoo. Opo. So in other words, the challenge is for these truth-telling groups, or those who sponsor or those who advocate truth-telling, ay paano nila maaabot yung mga tao o yung mga botante or yung citizens na nangailangan ng fair, correct, and accurate information. Kasi kailangan nilang malaman ito kasi ito yung tutulong sa kanila sa pagpili ng mga kandidato na pwede nilang ihalal at saka magkabigay sa mag-enliven ng ating demokrasya. Opo. Ma'am, ganito po nga. Gusto ko lang pong ilatag itong aking pong sinasabi no, na iginagalang natin ang karapatan ng sino mang Pilipino sa kanya pong kaisipan, malawak na pag-iisip niya, ikaw ang bahala kung saan ka maniniwala. Ginagalang natin yon. Ay wala ho tayong question doon. Bahagi ng demokrasya ito kung kanino ka kakampi na anumang partidong politikal o kaninong kandidato. Wala pong question doon, di ba, ma'am? Okay, ang ating pong pinag-uusapan dito, mga kapatid, na ginagalang natin ang paniniwala ninyo kung kanino kayo maniniwala. Ginagalang natin yon. Ang ating pinag-uusapan dito na yung pong binabanggit nyo na truth na yan. Kasi yung truth, depende po sa sinong tao di ba? May mga tao po talaga na sabihin na po natin na ang totoo ay na hindi totoo itong ipinopost na mga dami ng tao sa isang umano'y rally sa Pilipinas na yun pala sa Argentina o sa Serbia. Yun klarong-klaro, hindi totoo yun. So ma'am, ang pinag-uusapan nga natin dito, bagamat iginagalang natin yung karapatan nating lahat sa ating pag-iisip, sa ating pong paniniwala, pero yung pong binabanggit nyo na truth-telling, yung pagsasabi po lamang ng katotohanan dito po sa mga naipopost sa social media. So, whose responsibility is that? Kasi maari pong nagre-repost sila nitong talagang maling informasyon. Ikaw ba, maari ka lang magsabi na hindi totoo yan o dito po papasok na mismo yung medium, yung may control sa medium. Kung Facebook yan, dapat Facebook. Kung yan ay YouTube, dapat YouTube na para po hindi na kumalat pa ang klarong-klaro naman na mali o false. Yeah. That's true. Yung sometimes you say truth is so contestable or relative. Hindi naman po ganyan ngayon kasi sinasabi mo yung rally na sa Argentina ay appropriate na ginagawang rally dito sa Pilipinas. So these are verifiable information. Pwede nating ma-verify ito kasi some information could be verified because they are fact-based. Merong mga datos, merong way of finding out whether this rally occurred here in the Philippines or nasa Argentina o sa ibang bansa. In other words, verifiable information ang kailangan natin. Pag sinabi natin na mali yan, may basihan tayo, may ebidensya tayo. Hindi lang pwedeng gawa-gawa kasi naniniwala ko kasi share to ng aking best friend or kamag-anak ko. In other words, the fact checkers are trained to spot disinformation in many ways. One of them is the use of unimpeachable sources, facts. And these things could be found online. It could all be found in credible face-to-face sources. So yung fact checkers natin after 3 elections, sabi ko nga 2019 meron ng fact checking, 2022 meron ngayon 2025. We rebooted Checklist PA. So in other words, mas matalas, mahusay na yung mga fact checkers at even to detect AI
generated Mm-mm. images Mm-mm. and information. So in other words, we also have tools to guide the way in which we verify information. Hindi lang kami na gumagawa kasi ng fact check because somebody believe it to be so. So dapat Mm-mm. ito yung katotohanan, or it might reside somewhere in between of the two forces na i-compromise natin. So siguro ito yung katotohanan sa middle or sa gitna. But the thing is, these things to be verified. Kahit na AI manipulated information, there's a way, there are tools to detect. And if they are spreading this information, halimbawa, ito yung network nila sinabi, oh, ngayong araw, kidnapping yung ating narrative. We can always detect it because the internet gives us this, a space in which you can fact check kung saan nanggaling tong footprint, digital footprint, at saan nanggaling tong networks of disinformation, sino nagpapakalat. There are ways of checking it, and there are ways of verifying information. So, kaya ngayon, despite the ease of creating disinformation to the use of AI, ma-detect pa rin ng ating mga fact check. In other words, they are that crack. Ganun na sila kahusay ngayon. However, tama ka, Ted, na it's not always possible na yung mga nag-viral na disinformation ay makatch, or yung mga fact checks na ginagawa ng fact checkers ay magiging viral. So the challenge is, how do we ensure that the fact checks, for example, could reach the people that need Mm. the most, yung Oo. information na yun. Opo, opo. Ma'am, kasi yung fact checkers natin, sa inyo pong grupo for example, yan lang ba trabaho nila o ito po ay voluntary lang actually na ginagawa nila at wala naman itong compensation? As an example po. Ito ba? Opo, yes ma'am, go ahead please. Voluntary. Kasi we only, parang reboot kami just like 6 months before the election. So saan Okay. ba galing yung mga members ng Check.ph? Okay. Mga media organization. Opo. And then mga members ng academia, yung mga universities. Mm-mm. In 2022, meron kami katatlong member na tuwang-tuwa kami. Ito yung mga civil society or fact checkers or people's organization who are advocates of fact-checking. Tinatawag Opo. namin sila factivists. In other words, Opo. fact-checking activists. Kasi Opo. galing sila mismo sa people's organization at saka nag-aral sila ng mga tools ng fact-checking ng media at ng universities at ginagawa nila sa grassroots. So, Okay. yung kanilang fact-checking, dinadala nila sa community. Ang tuwang-tuwa, I think the future of fact-checking is in these people's organization na meron silang communities where they can dialogue with the Opo. people at saka dinadala nila yung Opo. kanilang Sige po. Kaya ako yan tinanong po, Professor, kasi nga, unang-una po, nagpapasalamat tayo, di ba? Kasi may mga fact-checkers, iba't ibang media organizations, meron po naka-assign dyan, may mga volunteers din tulad nga nitong, itong grupo po ninyo, no? Itong, itong Check.ph. itong check.ph. Pero ma'am, ang kalaban dito, yung pong iba na talagang maaari sabihin natin trolls, no? O yung iba ho naman talaga na maaari sabihin po natin na perhaps mga blind followers kung tawagin po ng iba, na ang dami nila na kahit na po may fact-checking na ginawa at na-post na po yung correct na fact, lulunurin ka pa rin nila eh. Tatalunin ka pa rin nila sa dami nila. Di ba, ma'am? Opo. So, paano yung ganun sitwasyon na kahit na po dumadami yung fact-checkers natin, pero malulunod ka pa rin, tatalunin ka pa rin sa dami ng mga propagandista na ang talagang mission, alam nilang mali ito, alam nilang false ito, pero ang kanilang mission magpakalat pa rin ng maling informasyon. That's true. Ang experience namin in 2022 elections, we were so overwhelmed by the deluge. Sabi ko nga, yung tsunami of disinformation on historical distortion at saka vilification ng mga opposition candidates. And then, alam mo, Ted, eto na yun, labanan na to ng networks of disinformation at networks of hope. In other words, yung hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kasi alam natin yung agenda ng mga
disinformation networks na yon. That they want to manipulate information probably to gain votes. Isa din yun. Isa din is, of course, kasi ano sila, they have so much resources, financial resources to finance such networks. At saka, of course, gusto nila i-seed tayo, ipakalat yung disinformation para ma-confuse tayo, Mm-mm. and this would work to their advantage. Alam natin yun. And sa totoo lang, the fact-checking organizations or coalitions, they have so little resources. Kasi volunteer nga kami. Wala kaming resources na ilaban sa kanila kung mag-create lang ng automated accounts or bots or manipulated information, ikalat sa kanilang networks. Kasi sa totoo naman talaga, we have to admit that they have so much resources. However, kung laban ito ng truth versus lies, I think at some point, truth will prevail. Kasi sabi natin, there are networks of hopes at the same time. Now, we Okay. should, despite limited resources, we still would want to believe that yung mga tao maniniwala naman sa katotohanan at some point kasi they know that they're being manipulated and they alam nila yung agenda ng mga malign networks na yun or mga yung networks na nagpapakalat ng disinformation. So, actually, there's no guarantee. Wala talagang guarantee na maniniwala ka sila sa fact-checking. The thing is, this would require the whole of society approach, sabi nga nila. And this Opo. would require each and every one of us to do our share. Media ka man, or ordinary citizen ka man, or fact-checking ka man. The thing is, you should equip yourselves with we should equip ourselves with tools to detect whether this information is true or not, or sino Okay. ba nagpapakalat Opo, nito opo, at bakit opo. anong agenda nila. So in other words, we are now what we call in the full post fact-checking era na masyado nang alam natin ano ang fact-checking, masyado nang madaming tools around us to detect this information. Let's do our share as citizens. Let's do our share as Okay. Opo, opo, opo. tellers. Yes, Yun ma'am. Yes, lang. ma'am. Opo. Yun lang Pero, siguro yung pero ma'am, Professor, if I may just butt in, ano po. Ang medyo mapanganib ngayon na pwedeng ang mangyari, gaya po ng sinasabi kahapon doon sa Malacanang, ano po, and with all due respect sa kanila, no? Ang sinasabi po, no, Malacanang yesterday said the government is considering regulating social media posts. Di ba? Amid the spread of misinformation and disinformation in the wake of former President Duterte's arrest, no, and surrender. So ito na po yung danger dito eh. Kasi muli po, no, yung kalayaan natin, karapatan sa pamamahayag, that is sacred. Pero sa nangyayari ngayon na disinformation at misinformation na kung pati ho Supreme Court biktima na rin, ito na yung danger eh. Kayo po, anong take nyo dito kapag pumasok na yung gobyerno? Kasi ngayon, sabi nga natin, ang truth kasi sa ibang mga tao, iba-iba version yan, di ba? At ginagalang po naman natin yon, maliban na lamang kung ikaw ay magpapakalat na ng klaro naman talaga na mali ang impormasyon para lang linlangin ang kaisipan ng mga inosente. So kapag ganito na pinag-iisipan na ng gobyerno na magkaroon ng regulasyon sa mga social media post, paano po ito ngayon, madam? We have reservation as members of academe. May reservation kami. Pag sinabing, should we create laws to go after spread fake news? Siguro yung batas na gagawin natin is batas to support media and information literacy. So, paano mo ituro yung fact-checking, paano mo ituro yung tamang engagement in social media sa, halimbawa, sa elementary level pa lang or sa high school or hanggang college. I am more on, I lean towards laws that will support efforts towards media literacy rather than creating laws to stop to regulate social media or to go after the spreaders of disinformation kasi there might be a chance that the laws could be used against press freedom and people's right to know kasi it could also be the chance of being weaponized. I mean, if this law will be passed, is there. So in other words, kasi yung disinformation is, sabi ko nga, should be
every citizen's effort. At saka, hindi mo kailangan i-legislate yung pagpanig sa katotohanan, di ba? Hindi mo Mm-mm. kailangan i-legislate yung ano ba ang paano natin malaman na ito ay tama, ito ay mali. I mean, Mm-mm. these Mm-mm. are life skills na kailangan establish natin sa lahat sa Mhm. school children o tayong lahat. I mean, at some point, I think there should be a meeting of minds na kailangan masiguro yung batas for media and information literacy, not so much on going Okay. after Opo. fake Mm-mm. news Mm-mm. on social media. So Okay, sige po. I'm not a lawmaker, but I still believe that we have to create Mm-mm. rational laws Mm-mm. to Mm-mm. make sense of what's going on in our society. Mm-mm. But dahan-dahan lang tayo sa pag-create ng laws kung Mm. hindi natin alam anong epekto sa atin Mm-mm. later on. Mm-mm. Professor, ano pong danger nito sa ngayon? Ito po, panghuling punto na sa akin. Anong danger ngayon nitong paglaganap ng fake news? Kasi even the professionals, merong members of academe, merong mga police, merong mga tao na nasa media na naniniwala na rin sa mga fake news online. Okay, if you go to our website and check the TAs, may sinulat yung aking colleague si Professor Ivan Chua na ano ba yung nangyayari ngayon, yung recent after the arrest of President Rodrigo Duterte. So may sinasabi niya maraming manifestation ng fake news and disinformation doon. Ito yung mga bugos na quotations, ito ay mga misleading videos, tinatarget pati ating First Lady, si Liza Araneta Marcos. At saka yung kidnapping narrative, hindi lang kami nag-point out nito, yung mga ibang news organizations nag-point out din na, di ba, Rappler and also um, Philippine Star, mayroon din silang study na nakikita nila kung paano lumaki at paano pinapalaganap ang disinformation in relation to the arrest and eventually the detention of President Rodrigo Duterte in The Hague. So, pero yung nakikita ko, madali siyang i-detect. Madali siyang i-debunk. But the challenge is how do we bring this, fact checks to the people at saka make them realize na yung mga kumakalat ay actually dapat hindi nila paniniwalaan. At saka dapat lumabas na sila sa networks na nagpapakalat ng ganong information kasi in this time we live in a network society. So kanya-kanya tayong network. Sabi natin the family before is the basic unit of society or tayong individual, but now the network is the basic unit of society. So kung ayaw mo dun sa network na yon or na alam mo nag-mislead sa'yo, nag-manipulate information, lumabas ka dun, maghanap ka na ng networks, so sabi nga networks of hope, na kung saan yung informasyon ay hindi minamanipulate, ang pinapalaganap ay katotohanan. In other words, it's, sabi natin, kailangan ba, hindi kailangan to i-legislate. Kailangan lang natin ay maging discerning, maging critical, at kung may responsibilidad tayo sa pag-create ng information like in the media, let's take this role seriously kasi yung effect nito at saka impact sa lipunan ay napakalaki. So, we should be responsible in our use of information and engagement in social media and make sure that we don't fall into this malign networks, so yung mga networks na nagpapakalat ng disinformation. We have to stop them at some place, at some Sige ma'am. somewhere. Opo. Sige ma'am. Salamat po sa inyo pong panahon na ibinigay po sa aming programa, Professor. As we speak now and we talk about truth-telling and fact-checking, inuulan tayo ng mga, alam nyo na, no? Ng mga batikos, ba't natin pinag-uusapan ito? Alam nyo ho yun? Kaya talagang sa mga panahong ito, sabi po ninyo, kinakailangan ng bayanihan. Yun lang, yung panahon na i-google mo, ibibigay mo dito. Kasi nga, ang mga karamihan sa gumagawa nito ay mga voluntaryo lamang na pagsiservisyo, para po sa Bayad. para po sa makatotohanan at totoong
dapat na iniuulat sa mga panahong ito. Professor, salamat po na marami sa inyo pong panahon. Professor Josa Labiste. Maraming salamat din. Apo, thank you.